Isang tanong na gustong-gusto ko pong sagutin, bakit nga ba hindi libre ang pagpapagabot sa mga doktor? Ay nako, basic yan. Halika kayo, pag-usapan natin. Okay, sige. Let me take you on a journey kung bakit nga ba hindi libre ang pagpapacheck up sa isang private na doktor. Tingnan lamang po natin. Ang kaso, titingnan lang naman ng doktor yun, di ba? Ano bang mahirap sa ginagawa ng mga doktor? Well, simply put, number one po, hindi po kami pinag-aaral na mga nagsasabing ganyan. Alam ko, naiintindihan ako ng iba, pero para sa mga hindi nakakaintindi, hindi naman po sila nag-shell out kasi ng pera para mapag-aral kami sa medical school. Pangalawa, hindi po libre ang medical school namin. In my case, ang mga magulang ko ay gumastos ng halos 1 milyon para lamang mapag-aral ako sa medical school. Wala pa po dyan ang costs ng mga libro, ng mga pagkain na kinain ko para mabuhay ng medical school, at wala pa rin dyan ang cost ng apartment namin. Basically, 1 milyon, matrikula lamang. Wala pa dyan yung ibang expenses, 4 na taon po yun. Tatlo, tao din po kami. Akala ba ng mga tao wala kaming bills to pay? Nagbabayad din po kami ng kuryente. Nagbabayad din po kami ng tubig. May mga magulang din kami mga nagkakasakit. Meron din kami mga pangangailangan. Nag-iipon din po kami. Kung ikakasal ba ako in the future, sino ba gagastos? Siyempre, di ba kami mag-couple? Since ang trabaho po namin ay bilang mga manggagamot, kinakailangan din po namin siyempre sumingil. Meron din po kasi kaming binabayaran mga staff sa klinika na nag-a-assist sa amin. Nagbabayad din po kami ng renta sa aming mga clinic spaces. At siyempre, ang pagsiservisyo po sa klinika ay mayroon din pong kaakibat na gastos. Parang tindahan. Meron kayong tindero, meron kayong staff, meron kayong tagalinis, meron kayong binabayaran renta, meron kayong binabayaran tubig, kuryente. Kung ililibre po kaya namin, paano po kaya namin masusuffice yun? Pang-apat, para po sa mga pasyente namin nagre-reklamo na may bayad ng check-up pero naninigarilyo, nakakabili po kayo ng sigarilyong sisira sa mga kalusugan ninyo, pero pag magpapacheck-up, ayaw po ninyo. Parang medyo hindi yata tama yung logic na yon. Kung ang pinupunto po natin ay mahal ang konsulta ng mga private practitioners, wala pong problema. Meron po tayong mga public hospitals. May mga primary hospitals tayo na pinapatakbo ng LGU. Meron din tayong mga tertiary hospitals na yung iba ay pinapatakbo ng LGU. Meron mga nagpapatakbo dyan na provincial government at pati po national government. Ayun, yung mga doktor po na naroroon na nagsisilbi doon ay walang bayad sa inyo dahil ang gobyerno na po ang nagbabayad para sa kanila. Pinapasweldo po sila ng government. Yun nga lamang ay kaunting tiis po dahil baka kinakailangan po nating pumila. Ako rin mismo, noon ako ay nagsisilbi sa isang public hospital sa bayan ng Dasmariñas, Cavite. Doon, walang binabayad sa akin ni piso ang pasyente, kaya hindi po ninyo kinakailangan sabihin sa akin na magkawang-gawa naman ako dahil ginagawa ko na po iyon at ginagawa ko pa rin yun at ginawa ko noon at hindi ko dapat ipangalandakan sa publiko. Again, kaunting tiis po dahil outnumbered din po talaga ang mga healthcare workers natin sa mga ospital. Medyo deeply rooted kasi ang problemang ito dahil mayroong involvement ng government, pero hindi po natin alam kung paano kasi nila hinahandle ang pagpapatakbo ng mga ospital. At medyo alam nyo na rin naman siguro kung gaano kahirap pumasok na empleyado minsan sa gobyerno. Hindi ko na kinakailangan expound yan. Kaya siguro vote wisely sa mga susunod nating eleksyon. Wala akong kinakampanya, wala akong kulay, bahala na kayo mamili kung sinong gusto ninyo. Basta ang gusto ko lamang sana ay you are all wiser now. Kasi nga, sabi nga ni Manong Ted Filon, the government we elect is the government we deserve. At kasama po dyan sa naapektuhan ng healthcare system ng bansa. Pero sino naapektuhan maigi? Ang mga mamamayan. Tayo, kayong mga nagrereklamo sa aming mga private practitioners kung bakit kami sumisingil. Kung pwede sanang ilibre ang healthcare tulad sa ibang bansa, mas gusto po natin yun. At mas gusto din namin mga doktor yun para hindi na kayo nag-aalala sa cost ng panggagamot ninyo. At yun nga, sabi ko nga rin sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now. I-digest yun muna dahil ang gusto ko ay maging healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat.